Hey guys! Welcome to my channel. So, meron tayo ditong mga packages. Actually, nung nakaraang araw pa to, pero today lang natin siya mabubuksan. And gusto ko siyang ipakita sa inyo. So, we have two small parcel. So, this one is a milk frother. Tama ba yung pronunciation ko? Milk frother, yung para sa coffee. Dahil lang i-unbox natin ngayon is para sa ating mga coffee addictos. So, ayan, bumili tayo ng ganito. Paano ito ikabit? So, mamaya isi-set up natin to. Pero, pampasarap to ng milk. Alam niyo yung pampa-creamy siya ng milk. Tapos ipa-frother natin. So, ayan ang ating unang parcel. Di-charge siya. Papakita ko sa inyo kung paano natin ito gagamitin. Buksan muna natin lahat. Next naman, I think this one is, t-shirt. Guys, check out kayo sa TikTok shop ko. Nagla-live din ako dun minsan. So, lahat ng mga damit ko na nakikita nyo nagagandahan, kayo lalo yung pag ganun ko, nandun yun sa TikTok ko. Search nyo lang ako, Emma Condesa, and nilalagay ko na lang din sa comment section yung link ng aking TikTok. Nandun sa showcase ko lang. So, this one is another style naman siya ng damit since medyo baka na-umay na kayo sa pag ganun ko. This one naman is pa-cross siya na damit. So, papakita ko to sa inyo kapag nasuot ko na. So, hindi pa kasi siya laba. Ayun o, nagigets nyo ba? Yung style niya. Ayan, pag ganyan siya. May tali siya ditong paribon. Yun naman, iba naman yung style niya ngayon. Since hindi nga ako mahilig mag-t-shirt na, kasi pag naka-t-shirt ako, para akong shibolite siya. Mas gusto ko yung mga may design na mga damit. Lalo yung mga malalalim para mukhang may leeg tayo kahit wala naman talaga. Dito na ang exciting part. Wait nga, ang bigat nito. This one, nabili ko to sa Lazada. Naalala ko dati nung pandemic, bago yung mabuksan yung mga parcel, yung saan nyo muna i-disinfect, alcohol, kasi kumakapit ang virus natin. Tapos yung disinfection na ginagana, ang tawag doon, disinfectant, bukod sa alcohol, magagano ka pa. Hindi nakakamiss yung pandemic pero in fairness nung time na yun, isa yun sa mga prime era din nila, namin nila po. Ano po? Batanggaan? Okay. Get it. Kaya madami siyang ano pala. This one is Nescafe Gold. Paano to? Medium roast. Tapos, pwede ba to sa hot water lang? Matutunaw ba to? Kasi look niya, hindi siya powdery. Beans siya. So, hopefully, deeply roasted fully. Anong beans like? Arabica. Paano kaya to? Comment down below nga guys. Pero tatry ko. Tatry ko din muna kung mamemelt ba to through hot water lang siya, yung pinakuluan. Di po baka kasi kailangan ito sa machine or ano. Pero itatry ko later. So, ito ang ating coffee beans. Nescafe Gold. Actually, ang peg ko kasi dito talaga is yung sa 7-Eleven. Yung DIY cafe nila. So, ayun. Ang wala ko syrup. Bakit ito tumatawa? Ang bigat tsaka nakalagay liquid inside. Handle with care. Cereal. Tutunaw? So we have here our outside milk. So iba-iba flavor siya. This one is coffee. May coffee flavor. This one naman is chocolate. No add flavor, peanut base. Ito naman chocolate kasi color brown siya. And yung isa dito for sure is milk. Yeah. So ito ang ating gagamitin for our coffee. So I'm so excited. So let's make our coffee now. Nakalimutan ko
ko i-frother yung milk. Naalala ko siya nahaluko da. So anyway, sa next vlog na lang natin yun. Pero ngayon, tikman na natin kung masarap ba ang ating homemade na coffee. So ito, pag binili mo to sa labas, parang Spanish latte ito. It's around 110 to 150 pesos. Pero mostly 150 pesos siya. So dito sa house, libre lang siya. Kailangan mo lang is yellow. And I love making coffee naman. So ma-enjoy ko naman siya. So let's taste. In fairness, mas gusto ko siya kaysa sa usual na ginagawa ko nung nakaraan. Kasi ang nakaraan ginagamit ko, black coffee lang, yung Nescafe. Mas masarap pala tong gold. And ako, I don't like sweet coffee talaga. For some reason. Kasi parang feeling ko pag matamis yung coffee, parang siyang milk tea sa panlasa ko. Eh, ang habol ko dito talaga yung coffee. So, alam ko na ngayon. Feeling ko mas masarap to pag free-nutter ko yung milk. Kasi mas magiging milky siya and creamier. So, yun yung gagawin natin next time. Pero masarap siya, guys. Sa susunod, ititimpla ko to sa mas clear na baso para makita niyo yung itsura niya. Sorry, dito ko siya natimpla. Puro nakakalpakan. Pero, ang sarap niya. Walang eme. So, tapos na akong mag-coffee. But anyway, sasagutin lang natin yung laging tinatanong sa akin. Especially, kahit sa TikTok, sa live sa TikTok, YouTube live, comments sa vlog ni Aye, sa comment ni Madam Ivan sa mga vlog nila. Yun nga, tinatanong ba daw if we're not in good terms kasi nga hindi na daw ako bumibisita, and inassume din nga nila na hindi kami goods na ni Aye kasi nga naging good sila nung BNT, na isang BNT member. So, ako naman, sabi ko naman talaga, hindi naman parang ganun lang kababaw yung friendship namin ni Aye, dahil lang doon is magiging magkaka-misunderstanding kami, ganyan. Ako naman personally, wala naman akong galit kay Madam Ivan and kay, and wala din akong reason para magalit sa kanilang dalawa. And to clear, we are so okay kami. Yun nga lang din, hindi na nga lang din talaga ako nakakapunta. Actually, nakakapunta naman ako kalaye, pero hindi na nga lang katulad nung dati na parang almost everyday nandun ako. Pero nakakapunta naman ako dun, pero hindi lang din ako nakapag-vlog, ganyan. Pero, again, we are good. Ang sabi ko talaga sa sarili ko, hindi naman ganun lang kababaw yung friendship namin ng dahil lang sa ganun is masisira yung friendship namin. Kasi, naniniwala ko na madami kaming good memories ni Aye na para lang dahil sa isang reason lang na ganun is magiging bad or magkakaroon kami ng ang tawag dun? Nasabi ko na din naman na yung kay Aye. Sabi ko, I'm happy for her na okay na siya dun sa BNT member na yun. Pero, dun lang muna. Pero, ayun nga. Ay, civil. Okay. Sa mga nagtatanong din kung okay na ba daw kami. Hindi ko masabing okay, pero ayun nga, civil. Hindi rin. Nakapag nandyan siya, dito ako. We're not talking, pero hindi kami yung parang you get it. So, I hope na na-understand nyo or na-gets nyo yung thoughts ko. Yun lang. Gusto ko lang din sagutin kasi ang minsan kasi nag-i-start talaga yung issue sa ganyan, sa mga fans na, ala, hindi na ano, yan, ganyan, ganyan. So, ayun. We are okay. So, now we're cooking binanlawan na manok. Charing, tinola to guys. Dahil I want sabaw. Umay na po ako sa mga prito. So, this is the best. Kasi kakasinigang lang namin nakaraan. So, this time naman is tinola. So, dahil 20 minutes na natin siya pinapakuluan ng ating manok, ilalagay na natin ang ating sayote. Then, papakuluan natin siya ng another 15 minutes. Para malambot. Ay! 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 Isa-isahin mo? Kabadingan. Para malambot ang ating sayote. Tapos, ito lang gulay natin, sayote at malunggay. Yun ang naman talaga yung gulay ng tinola talaga. Bakit matagal? Akala ba sumulot ang luto yung manok? Matatatagal lang ka sa another 15 minutes. Pati yung malunggay lalagay na natin. Nawalat ko lang si mama guys. Reaction challenge. So, palalambutin muna natin ang ating tinola. Hindi ko na siya tinuro sa inyo guys kung paano magluto. Kasi for sure, alam niyo naman na magluto ng tinola. Dahil kayo din naman ay Pinoy. Hindi naman kayo lahat foreigner. Kaya, shinare ko lang din sa inyo ng aming ulam for tonight. Yummers!
So, takpan lang natin, pakuluin natin ng 10 to 15 minutes. Bakit? Ito na yun. So, after nun, we're gonna eat. Pero gagawa muna tayo ng ating sausawan na patis, calamansi at... So, kakain na tayo ng ating dinner. Luto ng ating chicken tinola. And this is our dinner. Ang dinner time ko is 6:47. Ang aga actually. Pero nagugutom na kasi talaga ako. Si mama mamaya pa daw siya kakain. Antay mo ba si William? Ngayon konti. Ako nagugutom na kasi talaga ako. So, let's taste the sabaw. Harap. Tapos meron tayong patis na perfect. So, sabayin niyo akong kumain. So anyway guys, dito ko na-end yung vlog natin. Thank you so much for watching. I hope na na-enjoy nyo yung mga ganitong vlog natin. Yung mga normal days, slow days lang dito sa house or anumang ganap ko daily basis. So hopefully, I'm planning. Kaso kasi, dapat talaga, share ko na guys. Actually, dapat talaga may trip ako ngayong February sa La Union. Kaso nga lang, di siya natuloy dahil na-injury yung kasama ko. Dalawa lang dapat kasi kami ng friend ko magla-La Union. Hindi ko talaga share sa inyo para hindi nga ako, para pag natuloy kami, maggulat na lang kayo. At saka pag di kami natuloy, hindi na kailangan mag-explain. Gets ba? Katulad yun nga, hindi kami natuloy dahil na-injury siya, saklay-saklay siya. So, hindi kami natuloy sa aming La Union. Dapat last week yon. Kaso nga lang, hindi kami natuloy, na-injury siya. Nakasaklay siya. So, let us see if ever matuloy pa din this March. Pero sa ngayon, yun muna. Yun sana yung vlog ko ngayon this time. Pero hopefully, magkaroon pa tayo ng madaming trips. Kasi I love, din talaga, editing vlog ng mga travel vlog. Lalo na katulad ng lately namin. Kasi wala lang, parang naano yung utak ko sa pag-edit. Kung paano ko siya papagandahin yung vlog ko, ganun. Kaya hopefully, madami pa tayong mga iba't ibang trip. Kasi for sure na-enjoy nyo din yung ganung side ko. So anyway guys, thank you so much for watching. I love you all so much.